Bakit nga ba yung ibang tao sa gym ay ang bilis magkaroon ng result habang yung iba nagtataka paano nila nagagawa yun? To the point na nagkakaroon na sila ng thinking na, ay, naka-steroids yan or baka kung ano-ano ng mga supplements yung ginagamit niyan. Kaya ganyan kabilis yung resulta niyan. Ako, nati lang naman ako kaya tatanggapin ko na lang na wala or halos mabagal talaga yung resulta ko. So ganun yung naging thinking ng mga nakakita sa mga gumagawa ng tama. So today, I've got the secret sauce for you and it's all about what happens after you leave the gym. So tungkol yun doon. So hindi naman kasi lahat ng sikreto ay nasa loob lang ng gym. Ito tungkol to sa after mo mag-gym. Okay? So I'm about to drop knowledge na nakuha ko sa aking years of trial and error. So maiiwasan mo na din yun. So itong isa to sa natutunan ko dun sa trial and error stage ko. So ngayon matutunan mo ano ang tunay na nangyari sa katawan mo during and after workout. Paano mo ma-maximize ang repair state ng katawan mo. Ano yung perfect timing para ma-repair ang muscle tissue at anong nutrient ang best para ma-maximize mo yung repair state ng katawan mo. Stick around because what you're about to discover could revolutionize the way you approach your post-workout routine. Yun, ang pag-uusapan natin is yung, nasabi ko kanina is ano ba yung state kung saan nagre-recover talaga yung katawan natin. Actually, meron dalawang state yung katawan natin, catabolic and anabolic state. Okay? Catabolic and anabolic state. Okay, so yung catabolic is after an intense workout. Okay, your body is in a catabolic state. Ayun, ito yung nagbe-break yung muscle tissue natin for energy. So ayun yung catabolic state. During your intense workout, yung katawan mo is nagbe-breakdown. Okay? Yung muscle mo. So ngayon, anong gagawin mo para maging anabolic state or yung repair state? Ito yung hindi na ma-maximize nung iba, ito yung hindi nila alam, ito yung isa sa sikreto na tinuro sa akin nung coach ko. Okay, ito yung isa sa hindi ko pinapalagpas, okay? So ano yun? So the key is to transition quickly into an anabolic state. Kailangan ma-transition mo agad yun after workout into anabolic state where the focus is on repair and growth. Okay, kaya yung iba, hindi agad nag-grow yung muscle dahil nga hindi nila nata-transition from catabolic to anabolic. So eto na, meron tayong golden rule dyan, the 30 to 60 minutes rule. Okay? The 30 to 60 minutes rule. So, ayun yung nasabi ko kanina, timing matters. Here's where the magic happens. The 30 to 60 minutes post-workout window. Okay, so ayun yung golden window. Kung natutunan ko to, hindi ko to pinalagpas. Okay, lagi ko siyang ginagawa, lagi ko siyang ina-apply after workout. Hindi dapat lalagpas ng 60 minutes after nung pagkatapos nung last rep ko, sa last set ko, meron tayong 60 minutes window para ma-transition mo yung catabolic into anabolic state para mag-recover yung katawan mo ng mas maganda. So, imagine kung nalaman mo tong secret na to, mas gaganda yung recovery mo. Kasi kung hindi ka kumain after ng workout, hindi ka kumain sa loob ng golden window natin na 30 to 60 minutes after ng workout is nasa catabolic state yung katawan mo lang. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang siyang nagbe-breakdown yung muscle tissue natin. So ngayon, ayun nga, it's like a golden opportunity for your body to absorb nutrients efficiently. Okay? So consuming a well-balanced post-workout meal or shake during this time can make a world of difference. Shake, protein shake. So yun, ang kagandahan kasi after workout nga, kaya nauso yung mga protein shake. Yung iba hindi naniniwala sa shake, sa protein shake. I respect that. But the purpose of whey protein or kung ano mang mga protein shake na ginagamit natin is, di ba meron lang tayong 30 to 60 minutes na window after workout. Right? So ngayon, pag kumain ka after workout, syempre, 'di ba, uwi ka pa or babiyahe ka pa or kung may baon ka man, ito na yung pinaka best na gawin mo, may baon ka after mo mag-workout, nilabas mo yung pagkain mo, kinain mo kaagad. So yung iba kasi, syempre, 'di ba, hindi naman agad na digest 'yan. What if yung kinain mo is sobrang bagal matunaw or ikaw mismo mabagal kang magtunaw? Yung sayang naman yung nutrients na sana na-absorb na ng katawan mo. Kaya ang kagandahan dito kasi sa protein shake or mga whey protein, it is a fast digesting protein. Isa yun sa sikreto ko.
Okay? Importance of protein and carbohydrates. Ito yung dalawang nutrients or macros na kinokonsume mo dapat after workout mo. So ano ba yung essential components of your post-workout meal? So ito na nga yung protein and carbohydrate. Yung protein, ito yung magpo-provide sa'yo ng building blocks for your muscle repair. Ang protein, syempre, di ba sa workout, sinira natin yung katawan mo. Dito ngayon, pag nag-consume ka ng protein after ng workout, nagpo-provide siya ng building blocks sa muscle mo para mag-repair. While yung carbohydrates naman, it will replenish glycogen stores. Yung glycogen, nasabi ko na siya sa previous video ko, ito yung ating stored energy. Okay, ito yung ginagamit natin, parang ito yung ating emergency fuel. Pag naubusan ka ng carbohydrates, dun siya kukuha. So ngayon, after ng workout, pag nagpasok ka ng carbohydrates, mare-replenish niya yung glycogen mo. It will give you the energy needed for your recovery. Dito kasi sa pagbibuild natin ng ating physique or sa pagkuha natin ng ating dream body, it's not all about the workout alone, 'di ba? Hindi siya puro paghirap sa gym. Dito mahalaga din yung recovery. Ito lang napansin ko lang, share ko lang, this is outside the topic. Dati kasi nag-workout ako ng 5 to 6 times a week. Hindi lang ako nag-workout talaga ng 7. Pansin ko lang. Nung binawasan ko yung aking workout load from 5 to 6, ginawa ko siyang 3 to 4 max. Bakit? Kasi naniniwala ako sa power ng recovery. So, hindi mo na ma-maximize yung anabolic state, you're losing the game. So, don't be part of those people na nagdududa dun sa mga taong gumagawa ng tama. Next is muscle repair and growth. So, think of your muscle as construction site. Consuming the right nutrient is the golden window, is like delivering the raw materials needed for repairs and expansion. Yun nga, isipin mo, yung muscle mo ay construction site. For example, ang goal mo is gantong katawan. Hindi mo siya mabubuo dahil nga mali yung pumapasok na nutrients sa'yo. Same dun sa construction site. For example, sa building, gusto mong magtayo ng solid concrete na building. Ngayon, ang dumadating sa yung materials is damo, dumadating sa yung materials is kahoy. Paano mo bibuild ngayon yung concrete na building? Right? So ngayon, sobrang halaga nung pagko-consume natin ng tamang nutrient para magkaroon tayo ng magandang muscle repair and growth. So, neglecting this crucial phase could slow down your gains. Okay? That's why, sabi ko kanina sa intro ko, may mga tao talaga na nagsasabi bakit ang bagal ng gains nila, bakit sila mabilis naka-steroids ba siya. Sobrang crucial nito yung pagpasok ng ating tamang nutrients sa katawan natin after natin mag-workout. So, ayun, yung isa sa myth or isa sa alamat na narinig ko to is, yun nga, dahil nga gusto mo mag-build ng muscle, akala nung iba is, yun nga, kakain ka ng sobrang dami, sobrang complicated na meal para makuha mo yung kailangan mo. Hindi yun totoo. Kahit small portion, basta tama yung na-absorb mong nutrient. Sabi ko na kanina, carbohydrates and protein. So, ayun, basta alam mo naman yung protein intake mo, alam mo yung carbohydrates intake mo. Siyempre, kung client kita, siyempre nagpo-provide naman ako ng meal plan and naka-distribute naman dun yung calorie intake and carbohydrates intake mo. So, yun, i-consume mo lang yun ng tama in a day. Ayun, I hope may natutunan kayo. Meron lang tayong konting summary. Yun nga, ang ating repair state is yung anabolic window after workout. Ang timing niyan is yung ating golden window, yung 30 to 60 minutes after ng workout. And yung kahalagahan ng pagpili ng tamang nutrients, yung protein and carbohydrates. So yung muscle repair and growth, and hindi totoo na kailangan mo kumain ng sobrang dami para ma-maximize mo itong golden window. Kailangan tama lang yung pumapasok na nutrients sa katawan mo. And ayun, kung gusto pang matuto ng more about this topic, just read my ebook, Secret Sauce to Your Fitness Goals. I hope nakatulong tong short video na to, and kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, baka naman pwedeng pakasubscribe and click mo na din yung notification bell sa baba.